Hello everyone, I am Rochelle Joy Garcia. I am your third teacher for today. So this day, I will going to discuss to you about the hand tools in industrial arts. So let's proceed. Here's the introduction to hand tools. So hand tools play a vital role in everyday activities. Throughout history, individuals have really relied on them to perform various practical tasks. So numerous hand tools are available, each serving a specific purpose. It is essential to have a good understanding of their proper usage to achieve optimal result. Neglecting to use these tools correctly can lead to mistakes and accident. Therefore, craftsmen must choose the right tools for the job. So, sa hand tool ito yung mga hand tools ay mahalaga sa pang-araw-araw na gawain. Like, umaasa ang mga tao dito para maggawa ng iba't ibang practical na mga gawain. Maring klase ng hand tools ay ang available at bawat isa ay may mga particular na gamit. Like example, yung mga hand saw, diba? Ginagamit ito sa mga wood, pangpakat ng mga woods. Like, dapat, yung tools na yun, dapat ginagamit, alam talaga natin kung paano gamitin para maiwasan yung mga aksidente. Okay? So, let's proceed to the next. Here's the classification of hand tools. So, holding tools includes the bench vise, pipe vise, wood latch machine, or clamps. So, when we say bench vise, ito yung pang-ipit ng mga kahoy o metal sa workbench. And yung pipe vise naman, ito yung para sa paghawak ng mga tubo habang pinuputol o kinakabit ito. So, yung wood latch machine is para sa pag-ikot ng kahoy habang binubuo. And last is the clamps para ipitin ang mga materials habang pinoproseso. Okay? So, next is driving tools. Hammers, here includes in driving tools is hammers, rubber mallets, and screwdrivers. So, dito, yung hammer is para pangpukpok. Alam naman kung ano yung hammers, right? So, ito yung pangpukpok ng mga pako. So, next is the rubber mallets para sa mas malambot na pagpukpok ng hindi nasisira ang mga surface. So, next is the screwdrivers para sa pagtornilyo o pag-alis ng mga screw. Ito yung ginagamit sa pag-alis ng mga screws or pang-tight ng mga screws or panglagyan ng mga screws sa mga parts na gusto mong ilagyan or sa mga woods. Yan. So, next is measuring tools. Including dito is yung mga push-pull tape, caliper, ruler, measuring wheel, meter sticks, and wire gauge. So, yung pull-push tape is para sa mabilis na pagsukat ng mahaba or distansya. Yung caliper naman is para sa sukatin at ang diameter o kapal ng mga, like example, yung mga woods. Ganun. So, yung ruler is para sa simple pagsukat ng mga haba. Alam naman natin sa mga wood, di ba, kailangan ng ruler or yung mga measuring tape. Ganun. So, meter sticks para sa tuwid at mahabang sukat. Ito yung usually na ginagamit ng mga sastreras. Okay? So, wire gauge is para sa pagsukat ng mga kapal na mga wires. Okay? When we say wire gauge is usually ginagamit ito sa lahat ng mga wires. Okay? So, next is guiding tools. So, guiding tools. So, include dito is plumb bob, level hose. So, sa plumb bob is para sukatin ang mga vertical alignment. So, and yung level hose is para itiyakin ang pantay na level ng mga isang bagay. Okay? Okay, next is tooth cutting tools. Include dito is yung handsaw, hacksaw, and cupping saw. So, when we say handsaw, para sa manual na pagputol ng mga kahoy. Like yung, alam niyo, handsaw is yung lagari. So, yung hacksaw is para pagputol ng mga metal. Yun yung sinasabi nilang shera de hierro. Okay? So, cupping saw para sa mas pinong pagputol at kurbang linya. Meron din yung, so yung maliit lang din yung
metal niya, then maliliit-liit din yung mga ngipin ng saw. Okay? So, next is edge cutting tools. Ito include dito is yung mga chisel, plane, spoke shape. So, when you say chisel, para sa pag-ukit o pagputo ng mga kahoy or bato. Then, yung plane is para sa pakinisin ang ibabaw ng kahoy. So, yung alam mo, parang malapat lang yun siya. So, next is spoke shape. Ito yung para sa hubugin or at pagkinisin ang mga kurbang mga bahagi. Like example, yung sa wood is, di ba, may matulis yun sa side. Siya yung kinis ng side na yun para maiwasan sa accident or para masugatan. Okay? Iwasan yung pagsugat. So, next is boring tools. Include dito is gimlet, brodal, and hand drill. So, dito is yung mga gimlet is para gumawa ng maliliit na butas. So, brodal, ito naman is para sa pagbubutas ng mga kahoy. Then, yung hand drill is para sa pagbabarena o paggawa ng mga butas. Usually, ito yung nakikita natin, yung barena. Okay? So, next is gripping and squeezing tools. Dito include naman is pliers, vice grip, and wrenches. So, when we say pliers, usually alam naman natin na familiar tayo sa pliers para paghawak ng mga tanggal na maliliit na bagay. Then, yung vice grips is para sa mas matibay at pagkakapit. Okay? So, yung wrenches is para sa paghipit o pagluwak ng mga bolts at nuts. Ito yung usually na ginagamit ng mga mekaniko. Kita natin yung parang may ina-adjust na maliit na parang yung pa-circle. Okay? So, next is usually dito sa hand tools classification is ito yung mga tamang paggamit ng mga hand tools ay mahalaga para sa kaligtasan at mahusay na trabaho. Dito malalaman natin kung saan siya bilang talaga yung mga tools na sinasabi ko. Usually, nakikita nyo is lahat naman talaga yung mga tools na binanggit ko is using by our bare hands. Okay? So, next. Dito na tayo. Number 1 is hammers. So, characteristics. Hammers are versatile tools with a metal head for striking force and a handle for gripping and controlling. As you can see, diba, dyan sa picture is yung head ng hammer is made of metal. So, ito yung nag-control. Ito yung nagbibigay ng lakas para mapupuk natin yung nail na ilalagay sa mga boots. Okay? So, ito yung usage niya. They are essential for driving nails, shaping metal, and breaking object parts. Okay? So, ito yung usage ng hammer. Pwede siya hindi lang siya pang nails, pwede din siya pang break ng mga objects na gusto nating i-break. Like mga semento, usually nakikita natin sa mga construction worker, ginagamit nila is yung hammer panggiba ng mga semento. Okay, yung mga hindi na gagamiting mga semento. Okay, so next is screwdriver. So screwdrivers are hand tools with a handle and a shaft ending in a tip designed to fit into the head of the screw to turn it. Oh, they come in various type of sizes, each suited for specific screw head types and application. So, ito yung usage niya, driving or removing screwdrivers. So, ito yung is paghigpit or pagtanggal ng mga tornilyo. Alam naman natin na ito one of the common tools itong ginagamit natin, di ba? Usually nakikita natin. Next is wrenches. So, wrenches come in different types including open-ended or box-ended and adjustable wrenches, each tailored for specific tasks and fastener types. So, yung usage nito is turning nuts, bolts, and other fasteners. So, as you can see in the picture, usually common din siya, di ba? Nakikita din natin to sa mga tatay natin or mga uncle natin na gumagamit nito pang loose ng mga parts ng motor or mga kotse. Yan yung ginagamit nila pang loosen and tighten ng mga nuts or bolts. Okay, gets? So, next.
Next is calipers. So, calipers have adjustable jaws for measuring internal and external dimensions. So, ito yung usage na ito. Is precise measurement of physical dimensions. So, ito yung mga eksaktong sinusukat ng physical na sukat tulad ng diameter at lapad ng example ng mga woods or metals. Okay? So, next, precision screwdrivers. So, small scale screwdrivers often with a revolving type of for easy. So, the usage of this is working with tiny screws often in electronics. So, ito, screwdrivers is yung mini screwdriver lang yun siya. So, natatanggal lang yung pwede lang by sizes siya na maliit na para sa maliliit na mga screws. Okay? So, next, riveter. So, a hand tools used to apply rivets. So, the use of this is joining two pieces of metal or other materials. So, ito is yung, alam natin, nakikita natin yung sa parang manual na na tool na ginagamit pang-combine ng dalawang object like metal or other materials like example wood or metals. Yeah. Next is handsaw. So alam natin common na to, no? A manual cutting tools with a tooth blade design for cutting wood or other materials by usage. So cutting wood and other materials manually. So ito na nga yung ginagamit, di ba? Usually meron yung pang metal na handsaw, pero din pang wood. Ito yung pang wood, yung isa meron yung hacksaw, yun yung pang metal. Then yung isa is yung para sa yung maliit na pino ng mga metal or wood. Okay? So next, so pliers, usually ito din, di ba? Very common na. So pliers are hand tools with two levers joined at the fulcrum, featuring jaws or pincers at one end and handles as the other. So they are used for gripping, bending, cutting, and holding objects. So the usage of this commonly used to grip and twist wires, bend metal component, hold objects firmly in place, and cut wires or cables. Usually, ito yung ginagamit, di ba pa? Usually, nakikita natin sa mga tatay natin, ito yung ginagamit na pangkat ng mga wires. Okay? Next is digital tape measure. So, digital display often with memory function. So, the usage of this measuring distance with digital red bolt. So, when we say digital tape measures. So, ito yung parang mini-measure yung mga distance na mga output na ginawa mo. Okay? Laser level. So, project a laser line to establish straight and level lines. So, when we say tool na, ito yung ginagamit na tool na pag nagpa-project ng laser line para sa tuwid at pantay ang linya. Like example sa mga buildings, yung mga floor, di ba, dapat pantay yan. And yung mga pattern or mga poste na ginagawa, dapat pantay. So, para ensuring straight and level lines for construction. Yun yung purpose ng laser levels. So, next is digital multimeter. So, digital multimeters display measure voltage, current, resistance, etc. and usage testing and troubleshooting electrical components. So, as you can see is ito yung ginagamit ng mga electrician para malaman kung may current ba yung ginawa. Like example, kung gagawa ka ng mga extension wires. So, ito yung ginagamit para i-test kung may current yung may kuryente yung extension wire na ginawa mo, and also kung hindi ba siya grounded yung both wires. Okay? Para sa safety din natin yun. Ito yung ginagamit.
the digital multitesters. So, yun lang naman about sa hand tools. So, ang tamang paggamit ng bawat hand tools ay mahalaga para sa ligtas at mahusay na trabaho. Ang pagkaroon ng tamang knowledge about sa paggamit ng mga tools is nakakatulong pa sa atin upang maiwasan sa mga aksidente sa mga aksidente at pagkakamali pag hindi natin alam kung paano gamitin yung mga tools. That's all for my topic about hand tools. Thank you for listening.